Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Leader, huwag mong maliitin si Hyjin. Let me tell you, Hyjin is at least the first to win yet Ian City's defense this time. Nag-thumbs up si Scar at nagpuri, kung hindi niya pinalitan ang mga tagapagtanggol ng mga dummies, at buong tapang na sinuway ang iyong utos, at direktang dinala kami upang salakayin ang likuran ng kalaban, kaya kung gusto naming ibagsak ang pagtatanggol ng lungsod ng Yet Ian City, hindi pa rin sigurado. Ngumiti si Han Sanchen at tumingin kay Hyjin, hindi man siya nagsasalita ay puno ng pagpapahalaga ang ngiti sa kanyang mga mata. Actually, to put it bluntly, Hyjin's performance is within my expectations. I know, although medyo suntok ta kay Hyjin, but in my eyes, he should be at this height, Han 3,000 paraan. Bahagyang natigilan si Hyjin, ibig sabihin ng pinuno ay alam mong gagawin ko ito. Nakangiti si Peiyuan, alam talaga ni Master na gagawin mo ito. Nang hilingin niya sa akin na manguna sa pag-atake, nataranta ako. Ang ika-4 na kolum ay wala pang 2,000 tao. Kahit gaano pa kami kahirap maglaro ng sneak attack, magagawa namin ito para lang mapakinabangan ang epekto, hindi banggitin ang pagbagsak ng 3 depensa ng lungsod, kahit na ang pagbaba ng isa, sa palagay ko sapat na ito. Ngunit may isang tao na darating sa akin na hindi ako matatakot, sa kamatayan ay sinabi sa akin na huwag akong matakot, si Tito Hyjin pala. The boss with Scar's mouth open, damn, Lord, are you really so amazing? Manghuhula ka ba? Bakit lalo akong nagdududa sa'yo? Ngumiti din si Hyjin at sinabing, oo nga pinuno, walang pangako o pahiwatig sa pagitan mo at sa akin, ikaw. Paano mo malalaman na talagang darating ako para tumulong sa pakikipaglaban sa Yet Ian City, o sinusuway ko ba ang utos mo? Say to be honest, hindi ko man lang naisip bago ako magsimula. Sabi ni Han Sanchen, napakasimple, kasi kapatid kita parang peklat lang, syempre, susubukan kong intindihin ang kapatid ko. Kahit matapang si Scar, minsan masyado siyang impulsive. So, ikaw na ang magdesisyon. Naniniwala din ako na willing si Scar na makinig sa'yo. Based on this, things are actually relative simple. I only need to consider how the entire army will act. Ikaw ay isang maingat na tao, sa sitwasyong iyon, nakikita mo ang iyong sariling mga tao na umaatake sa lungsod, tiyak na darating ka upang tumulong kapag alam mong walang sapat na palakaibigang tropa. Although I do have an order for you to stay where you are and not to move around, but you have been with me for so long, you should also know that my style of play on the battlefield is more based on changes in the situation, so, I think you will under my influence, send troops. Kahit hindi sumagot si Hyjin, ngumiti siya at tahimik na nakinig sa pagsusuri ni Han Sanchen. At least sa ngayon, totoo na. Kung magpapadala ka ng tropa, kung peklat, baka hindi ka masyadong mag-alala, at dumiretso ka sa tropa mo, pero Hyjin, matalino kang tao, dapat napakalinaw mo, walang practical significance ang padalos-dalos na pagmamadali, lalo lamang itong magpapalala sa ating mga pagkatalo, kaya tiyak na nangangailangan ito ng ibang diskarte. Secret lang yan, I think you should be able to think of Hyjin, because this is the most suitable tactic at the moment. Naniniwala din ako na hindi ako makakakita ng maling tao, magtiwala pa sa maling tao. Natatawang sabi ni Hyjin, sa katunayan, mas nagustuhan niya ang pag-unawa sa kanya ni Han Sanchen kaysa sa papuri ni Han Sanchen para sa kanyang mga pambihirang tagumpay sa pagkakataong ito. Dahil mas madaling magparamdam ng init sa puso ng mga tao, ipinapakita nito na talagang tinuturing sila ni Han Sanchen bilang mga kapatid, at talagang nililinang niya sila bilang mga talento. Sa mga nakakakilala sa akin, leader, Moroo,
sa totoo lang, hindi naman masama ang analysis mo. After deciding to act, I will try my best to substitute myself into your role and guess what you will do if you send troops. In the end, I decided to do this, hit Chen Kang in the dark, and catch them off guard. Paulit-ulit din namang kinumpirma ni Scar, tama, nung sinabi sa akin ni Hyjin nung umpisa, nagrereklamo pa rin ako kung gaano kahawig ang pakana ng lalaking to sa leader. I once thought that the leader is making a fuss about this guy. Tumawa ang lahat sa sinabi ni Peklat, sobrang misfumang ni Han Sanchen. Marami silang pagkakatulad. Gayunpaman, pagkasabi niyan, gusto ko talagang purihin si Hyjin sa pagkakataong ito. Magaling ang ginawa mo. Nararapat sa iyo ang pinakamaraming kredito sa pagbawi ng pagtatanggol ng lungsod sa Yetian City. I will reward you. Tumayo si Han Sanchen at tinapik si Hyjin, balikat. Napakamot ng ulo si Hyjin sa hiya, pinupuri ka ng pinuno. There will be rewards, however, 1 yard is equal to 1 yard. Ngayon, dapat pag-usapan nyo rin ang diskarte nyo. Napakasimple ng diskarte ko, mahiwagang ngumiti si Hyjin. Pasukin natin ang 8 Desolation Book ng langit, sa ganitong paraan, ang pinuno ay magiging mainit na mag-isa, at hindi tayo magiging malamig sama-sama, sabi ni Hyjin. Ang pamamaraang ito ay gumagana, lahat tayo ay pumasok sa 8 Desolation na makalangit na aklat, at ang Panginoon ay bumili lamang ng mainit na tela para sa kanyang sarili, kaya ito ay magiging mas simple. Gayunpaman, kung ito ang kaso, Master ay magiging lubhang mapanganib sa gabi, napakahirap para sa isang tao na harapin ang napakaraming tao. Oo, kahit ayos lang kami, pero Master. Nakatingin kay Pei Yuan at Pei Mo, alam din ni Hyjin na ang pamamaraang ito ay talagang makasarili, ngunit ito lang dapat ang tanging paraan sa ngayon. Ngumiti si Han Sanchen, tumingin kay Hyjin na sinisisi ang kanyang sarili, at sinabing, huwag mong sisihin ang sarili mo, nagmarcha kami at lumaban, at iniisip namin kung paano i-optimize ang aming combat power, hindi mali ang iyong panimulang punto. It's just that I don't think this is the best solution. Of course, I'm not afraid of death, but just discuss the facts. Bagamat mas malaya at matulin ang paggalaw ng Han Sanchen kasama ang bawang Tianshu, malinaw na hindi vegetarian ang mabigat na pagkubkob ng kaaway, umaasa sa Han Sanchen na mag-isa upang labanan ang isang hukbo ng milyon-milyon. Iniisip ni Han Sanchen na hindi siya ganoon kalakas, isang estado ng ganap na hindi magagapi. Pagkatapos, ito ay mahuhulog sa isang ganap na walang katapusang loop. Hindi kapantay ni Han Sanchen, at ang mga tao sa 8 Desolation na makalangit na aklat ay maaari lamang mamatay. Kung palayain sila para tumulong, madaling pag-usapan sa araw, pero paano naman sa gabi? Hindi ba't ganoon din ang pagpapalabas sa kanila, at dapat silang mamatay? Sa oras na iyon, si Han Sanchen na lang ang makakalaban. Oo, Hyjin, kahit na mukhang gumagana ang paraan mo, hindi nito malulutas ang problema sa panimula, makikita ng isang taong may ganoong simpleng utak ang mga kapintasan sa likod ng planong ito sa isang sulyap, tayo na ngayon at ang Ant-Man at ang pinuno ng alyansa ay parehong tipaklong sa iisang linya, at halos hindi ito kayang suportahan ng 3 partido, kung sino man sa kanila ang lumalaban ng mag-isa. Natatakot ako na mas mabilis tayong mamatay. The best way should be to solve how each of us can fight against the extreme cold. This is the root cause. Tumanggaw din si Hyjin, sang-ayon din ako sa pananaw na ito, pero ang problema, paano natin ito haharapin? Maliban na lang kung dumiretso tayo at nanakawan ang buong Yetian City, anyway, 10 milya ang layo ng mga taong. Iyon sa atin, sapat na para kumilos tayo. Nag-init ang mga mata ni Scar. Master, I think this method will work. Lola, kung gusto mo ibenta sa atin, diretso na tayong bumili, kung hindi naman for sale, grab na lang natin. Anyway, mabubuhay lang tayo kung mabubuhay tayo, mamamatay tayo, at ayaw nilang mabuhay ng maayos. Tumanggaw din si Pei Yuan. Master, kahit na ang pamamaraan ay medyo kasuklam-suklam, ito ay talagang isang mahusay na pamamaraan. Noon, kapag dumating ang mga mangangalakal sa Yetian City, dapat may dalang tela para hindi lumamig, may mga 10,000 tao sa Yetian City, kung ninakawan o bibilhin natin sila, kumpleto na ang ating brigada, ang langgam naman sa panig ng tao, kalahati lang ang katawan nila,
Bagamat marami sila, hindi naman masyadong marami ang dosage, sabi din ni Pemo. Sumulyap si Han Sanchen sa kanilang apat, sa tingin niyo ba ito ang pinakamagandang paraan? Walang alinlangan na tumanggo silang apat. Naunawaan ni Han Sanchen na ang dahilan kung bakit maaaring maging prangka silang apat ay dahil ito nga ang pinakamabisa at pinakamabisang paraan upang gamutin ang ugat. Pero hindi ako pumayag. Han Sanchen vetoed the proposal, hindi kami mga bandido, at hindi kami ang mga kontrabida sa kabilang panig. Kung ganoon din ang gagawin namin, gusto kong itanong, ang aming cavalry regiment, what's the point? Just for your own survival. Pero leader, wala tayong ibang choice, sabi ni Hyjin. Alam ko, tumanggo si Han Sanchen, ngunit kahit na mamatay ako sa yelo, hinding-hindi ako gagawa ng ganitong uri ng pagnanakaw. Gayunpaman, binigyan mo ako ng blueprint, mahiwagang ngumiti si Han Sanchen. Blueprint? Anong blueprint? Leader, anong ibig mong sabihin? Oo, Master, huwag kang magpakatanga, sabihin sa amin. Pagkakita sa apat na tao na sabik na nakatingin sa kanya, misteryosong ngumiti si Han Sanchen. Gusto mong malaman? Natural na tumanggo silang apat. Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen, kapag may ginawa ka para sa akin, natural mong malalaman. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, tinawag ni Han Sanchen ang apat na tao sa kanyang mga labi, at bamulong sa tainga ng apat na tao. Matapos marinig ang mga salita ni Han Sanchen, silang apat ay nagkatitigan, ganap na nalilito saglit. Damn, anong klaseng operasyon ito? Master, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ngumiti si Han Sanchen, I'm very sure. Silang apat ay medyo nasa dilema, ngunit kailangan mong malaman na kung tayo ay mabaygo, ito ay hindi lamang kasing simple ng pagkawala ng pera sa bahay ni Lola, ngunit maaari rin itong mag-iwan sa atin ng walang anumang paghahanda sa mga tuntunin ng oras, at sa gayon ang buong hukbo ay malilipol. Oo, at, kung gagawin natin ito, magtagumpay ba tayo? Ngumiti si Han Sanchen, gawin mo lang ang sasabihin ko. Nang makitang determinado si Han Sanchen, tumanggo na lang silang apat sa huli. Pagkatapos ng pagpupulong, si Han Sanchen ay hindi walang ginagawa, at nawala hanggang sa magdamag. Nang gabing iyon, bagamat napakadilim na, ang Yetian City ay talagang napakasigla. Pagkatapos ng lahat, ang labanan ni Han Sanchen ay tiyak na pag-usapan ito ng lahat, at ito ay isang pag-atras ng 10 milya mula sa kabilang panig. Maaaring mapansin ng Han Sanchen ang malalim na kahulugan sa likod nito, ngunit para sa karamihan ng mga ordinaryong tao, ito ay isang gawa ng pagtatuboy sa $1,000,000 na hukbo na may ilang mga sundalo. Sa makatuwid, sa ilalim ng kakulangan ng fighting will, ang Yetian City ay natural na nahihirapang mag-relax, at lahat ay uminom at nag-chat sa restaurant. Punong-puno na ng negosyo ang restaurant kung saan nakatira noon si Han Sanchen. May 3 buong palapag, at halos lahat ng palapag ay puno. Pinuri ng lahat si Han Sanchen sa pagiging makapangyarihan, at pinag-usapan din nila ang kanilang mga pananaw sa labanang ito. Siyempre, ang ilang mga nahuling pag-iisip ay natural na ang ano ang sabi mo na iba si Han Sanchen sa mga ordinaryong tao? Ngunit maaaring hindi ito kasing tapang ni Han Sanchen. Sa madaling salita, nasasabi nila ang gusto nila, ngunit sila ay palaging pareho, natural, lahat sila nakatutok sa pagpupuri kay Han Sanchen. Sa sandaling ito, may pumasok na figure. Bagamat nakasuot siya ng sombrerong kawayan, halos walang takip ang kanyang damit. Alam mo, bagamat hindi masama ang temperatura sa Yetian City, ikinumpara lamang ito sa sobrang lamig sa kagubatan, sa totoo lang, medyo mababa pa ang overall temperature compared sa normal, ang pagbibihis ng ganito ay talagang nagpaparamdam sa mga tao ng kaunting kakaiba. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakita mo nang bukas ang dibdib sa taglamig? Sure enough, pagkapasok niya sa arena, lahat ng mata sa first floor ay naakit agad ng lalaking ito. Sa tabi niya ay isang bata, bagamat ang kanyang kasuotan ay hindi gaanong pinuri ng lalaki, ngunit ang kanyang damit ay manipis, ngunit siya ay mukhang kakaiba. 2 pitsyel ng alak, at pagkatapos ay ilang masarap na pagkain. Matapos magsalita ang pinuno, inilagay niya ang amethyst sa mesa, na para bang walang pakialam sa mata ng iba. Nagmamadaling batiin siya ni Shower, at tinanggap ang amethyst,
layunin, sandali. Gayunpaman, hindi agad bumaba si Shower pagkatapos kunin ang pera tulad ng pagsilbi sa ibang mga bisita, ngunit nag-alinlangan sa mesa nilang dalawa. Ano? Kulang ba ang pera? Tanong ng lalaki. Mabilis na tumawa si Shower at sinabing, Guest officer, ano ang pinagsasabi mo, sapat na itong pera. Dahil sapat na ang pera, umorder ka na lang ng pagkain at alak, bakit ka nagdadabog dito? Medyo hindi nasiyahan ang tono ng lalaki. Medyo nahiya si Shower, gusto niyang bumaba agad, pero lahat ng bisita sa audience ay nakatingin sa kanya, ibig sabihin halata naman, hindi madali para sa kanila ang magtanong, pero gusto nilang tanungin ang sarili nila. Kahit ang amo ng sarili niyang pamilya ay patuloy siyang sinusundo ngayon, hindi ba ito nagtutulak sa asno sa hilingan? Ano, guest officer, pwede bang magtanong? Kinakabahang sabi ni Shower. Medyo natakot pa si Shower, pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga bisitang ito ay naglakbay sa mga ilog at lawa, baka masama ang ugali ng isa sa kanila, once na naprovoke niya siya, dapat siya ang nagdusa. Okay lang na masaktan ka ng malubha, pero kung hindi mo sinasadyang mawalan ng buhay, it's really not worth the candle. Habang nanginginig na naghihintay ang munting digmaang pandaigdig, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi nawala ang galit ng lalaki. Instead, flat ang tono niya, anong gusto mong itanong mo na lang. Paulit-ulit na tumango si Shower, kaya't tinanong niya, gusto kong itanong sa aking Panginoon, ang panahon ngayon ay hindi maganda, at tiyak na hindi mataas ang temperatura, bakit ka nakasuot ng ganito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!